It's our Communion Sunday, and I will be sharing about atonement. Most of the time, no Communion Sundays, we talk about inaramid ni Kristo DJ Cross. But actually, yung inaramid ni Kristo DJ Cross, ado iti imageries nga kabatog na DJ Old Testament. We cannot understand what Christ did on the cross if we do not go back to the imageries ngayon parangarang na dijay Old Testament. There are patterns. The Old Testament, dijay imageries, those are the blueprints. Dijay blueprints ti aramidon to dijay umay nga Kristo. Kat hindi may ni Kristo timakder dijay building kat kunatayo nga nag-high-tech man da ito nga building. Now, naitid kanya tayo day tanga building ko and then, nag-complicated. You need to go back to the blueprint, to the plans, in order to maximize the use of that building. Madaydayaw niya po Diyos. So, ayan, agsubli tayo day blueprint, analyzen tayo day kitaan tayo day kay papanan na nga i-communicate ni po Diyos. That's why, the Day of Atonement, understanding the role of Christ in light of Old Testament imageries. So, actually, sa bali, yung design ko nga sermon. Ket, dahil ko mati-deliver tata, yung may analyze awan background tayo We go directly di jay. So, napospon di jay. So, sumingit tayo. Most of the time, pag Holy Communion, pag pinag-uusapan natin, pag tutungtungan tayo di panakailansan ni Kristo di jay cross, ti ada jay panunot tayo is the imagery of the Passover. Di jay idisakbay nga rumwar dagiti Israelita di jay Egypt, inbilin niya po Diyos kanyada, ganda yung nagtibalay da. Mang partida ti karnero kat jay dara na ikabil da ijay hamba ti balay da. Kat into no lumabas jay anghel iti patay, no makita na nga adda ti dara ijay hamba iti balay, labsan nanto. Iso nga Passover, labsan na. So, overpass. Ano ba? Pakas niya kami, no? Passover. So, no driver ka, overtake. Kasi ba? Basta labsan na, Ilocano na. Ngayon dito'y pagsasaritaan tayo tata, I will use the concept of atonement. The same event nga naramid ni Kristo ngam adda iti another imagery nga may kantayo, may parangarang tayo jay kay papanan na. Ijay ayan ti Passover, yan analyze ko tatay, dayjay ket para kadagi jay Israelita, nga inawis ni Apo Diyos nga mapan, ijay promised land. Ket dayjay jay irurwarda, manipod ijay slavery. Ket dayjay Passover, that is to shield them from the effect of the last curse, ijay Egypt. Ket damay-damay amin, ta matay ti inauna, dagijay, basta di death ti uneg ti family. Iso nga, numapansin nyo, kailangan nga dati substitution. Substitution. So, and dayjay tinangwaya kanyada, awan tinatay kanyada, and panpanunutik, can we say that ang ibig sabihin nito, the concept of Passover is regarding salvation? Takunanan ni Paul, the wages of sin is death. Ket no adda ti sin kaniya, masagid na kani death. But the Passover concept, han na ka masagid, ta adda ti natay, ijay lugaram. So, pan nakakumapatayon yung adda natayon. Or ibig sabihin, nataykan. Nataykan di jay. Kit adda ti dara di jay nga, ops, natayin. Natay da jay tira dito yan. Someone died on our behalf. Someone died on our behalf. On the Day of Atonement concept naman, iba ito. Kasi ito, nakalabas na sila from
slavery. They are already in the wilderness. They are already in the journey of faith towards the promised land. But, inya daytoy nga atang. Inya daytoy nga atang. Substitution mutlak. Atonement ko nada, awanan ti mabirukak nga asidag nga sao, no di katayay. Substitution. Kasi mutlak ngam sa balit di application na. Sa balit application na. In the Old Testament, dito'y tayo nga ma-analyze the role of the Lord Jesus Christ as a high priest. Kasi the role ni Jesus Christ ijay imagery o ti Passover, ang role niya doon the Passover lamb. Jesus nga kunana ni John the Baptist kanya na, look, the Lamb of God who takes away the sins of this world. So, lamb is una dito'y nga concept. Ngayon dito'y concept ti atonement, it is very rich kasi multi-meaning yung role ni Jesus Christ. Di una, the high priest. Ano ba tong high priest? So, ayan, nabanggit ko di last time regarding padi. Dito yung high priest in the Old Testament concept, isuna ti supreme religious leader ijay nasyon da. So isuna ti kangatuan. No dito panawon tayo kuma, no Catholicism, the Pope. No Eastern Orthodox kuma, the Patriarch. So, no Tribal Gospel Mission kuma, ni Pastor Bene. So, naduma-duma jay kwa imagery na no Assemblies of God ko diya ka mo di jayen, sobre pinya wano kalusay. Wada jayen. So, asla Eastern Orthodox ken Western Catholicism. But the high priest ija Israel concept isuna ti kangatuan nga religious figure. Ket isuna ti ag-act as yung primary channel of communication. Siya yung spokesperson na mamagitan, mediator, between God and mankind. So nga nabanggit ko the last time nga in the concept of Old Testament, which is yun yung pattern ng Roman Catholicism tradition, no dumawat ka ti pamakawan, you need to go to the priest. So, ayan. So, isuna gamin ti mang mediate. The high priest isuna ti mang oversaw, isuna ti mang manage, dagijay mangyari, dagijay simbaan, dagijay rituals da, dagijay sacrifices da, dagijay na duma nga gimong da, sigiguradon na nga dagijay amin nga rituals nga masurot dijay is in alignment with the manual of the priesthood, the book of Leviticus. So nga Leviticus dijay, the manual of the Levites. So, ayan, kitaan na nga sigurado nga masursurot dayjay, tanong nga masurot dayjay, delikado da kini Apo Dios. Very strict. So, the high priest, numampay priesthood, leader iso na dagiti papadi, so, political figure mat no daduma. He takes the role of the national leader. Actually, may I request the controller, bawasan mo yung volume konti kasi nag-feedback tayo. So, ayan. At dadayjay, idi awampay ti ari da, dakkel ti role na ijay political status iti Israel. Iti padi. Mapansin nyo ni padi nga Eli? It has a connection dijay management iti bansa. Pag walang judge, siya yung next in command. So, he is ready to take in control. So, dayay. At dayay bado dagitoy high priest nga actually napakasimple kasi ni Pope eh. Ang familiar sa atin si Pope. Kasi yun yung pinanggalingan ng tradition natin. Nakaabito lang isuna ti white. That's it. Pag makita ninyo yung katumbas ni Pope doon sa Eastern Orthodox, which is inadapt niya yung concept ng Israel tradition, panis ni Pope. Because when he wear his uniform, the patriarch, at dadagijay stones nga na duma-duma dijay barukong na. 12 stones. At dadijay, amen, talaga nga nagporma di dating na. So, masapol nga ang kamabalin, disqualified ka nung agtubo ti barbas mo.
Masapol nga barbasan da. Tato ma-fulfill jay ko. Agayos jay lana manipod ti ulo na kadagiti barbas na. So it's an honor image yon. Honor image. So ayan, political figure. Kasi adda kanya da jay umim and tumim, adda ngay daytoy duwa nga bato. Iti amin nga spiritual, adu ti wagas nga makicommunicate ka jay spiritual world. Dagiti mumbaki, adda wagas da. Dagiti albularyo, adda wagas na. Dagiti manggagamot, adda wagas na. Dagiti aswang, adda wagas da amin nga connect jay spiritual world. But all of those were outlawed. Bawal. So nga nagkat ni Saul, hindi nagarit, anapan nagkonsulta di jay. May salang ti inalaw ni Apo Dios dito yung Biblia nga wagas nga they can contact the spiritual world. They jay umim and tumim. I'm not sure if that is the term, but duwa nga bato day jay. Igamanda day jay, and then they will inquire, they will pray siguro, inquire da di jay another world, kini Apo Dios. Should we go to war or not? Siguro yung may isang bato, yes. Yung may isang bato, no. Nung niya bimara, that's it. So, yun yung ginagamit nila noon. So, I believe nga it should be answerable by yes or no, yung mga inquiry nila. So, mayon, yung high priest, may ganun siya na capability, entrusted sa kanya yung stones na yon. But nawala yon nawala sa concept na nawala na sa Israel yon yung pagdating na. But, kaya naisiset niya yung direction, ng nation. Okay? Now, ano yung central role of the high priest? Ano yung pinakatrabaho niya? Parili rin lang naman. So, ayan. Siya yung head of priesthood. Kasi amin ijay pamilya ni Aaron, padi da amin dagijay. And then, kunatayon, amin ijay tribo da nga Levites, aminin nga dadumapay sa Kristano yun. Levites. But some Levites, sabi nila, all priests are Levites. But not all Levites are priests. Okay? Yun yung sinasabi nila. Okay, so pwede kang maging priest pag Levites ka, pero not necessary. Kasi naduma-duma ti trabaho da. At da tagangurungur lang. Kasi laki ni Brother Henry lang ko mga, da slaughter. Da lang ti trabaho na. At damot niya taga-balbalsig lang. Dahil ti trabaho na, damot niya taga-ar-aron lang. So, at dati naduma-duma nga duties da. And they were all funded by the tithes of the entire nation. Kasi yun lang ang ginagawa nila. Yun lang yung ginagawa nila. So, siya yung leader, make sure na tumatakbo ng maayos yung religious order nila. Okay? So, no-oversaw niya yung mga lahat ng offerings kasi araw-araw yan may mga offerings. Morning, afternoon, bawat tao pag may nakarealize ng kasalanan niya, ay mapanmanin na gitulod, agngurungur damanin. So, ayay. So, nadatyag sakit. Kahit mamati nga, dati napayatan na nga makitkita, ingurunguran damanin. Siya nga ta? Isong actually, no maawatam daytoy, medyo maawatam ti concept, ti traditional religions tayo. Because all religions, the same concept, and God used that to communicate. Tanong may mawatan ti tattao. Now, as a spiritual leader of the nation, he represents the entire people before God. So, sunat ti sumango kini Apo Dios. Kadagiti piestada, dagijay. Ngam kang runaan na, at dati role daytoy high priest nga hanga mabalin nga aramiden ti dadduma. Kasi no dagijay agdaton dagijay, mabalin mapandijay no kay kayat na, ngam at dati maysa nga isu na lang makaaramid. Dayjay sumrek dijay holy of holies. Go there and enter into the heart of the presence of God. Dahil tinay dumaan na daytoy high priest. Okay? So, kita tayo Day of Atonement. Ano pa tong Day of Atonement? Daytoy aldaw nga panagkalog daw, no? Panagsukat. Kasi panagsukat. So, kasi
nung gibasol da, imbis nga isudat ti matay, adda sa bali nga matay siya. So daytoy ti kasantuan nga aldaw iya Jewish calendar. So ang ginagawa lang nila diyan repentance, forgiveness, meditate da, they will fast actually for 25 hours. So fasting for 1 day. Nga panpanunutin da inya nga tinagkurkura nga lagi po mon amin. Lagi po mamamin. So dayjay taramiden dagiti tattao. And daytoy Day of Atonement, dayjay time nga panangurnos dakin ni Apo Dios. Kasi adu dagiti malagip mo nga basol mo, mapan mo iyatangan ngem adda mo malagip. Adda mo malagip. Ket ditoy atonement, uray dagiti nga malagip nga basol. Bayadan na amin dayjay atang nga iyapanda. So ayan, the purpose na daytoy Day of Atonement is for national or individual atonement. So ayan, ginasyon as a nation, may kat ko majibasol da dagiti individuals nga adda tinalipatan da ng pakawan, may kat amin dagiti tapno tuloy-tuloy lang ang pagpapala. So ayan. So requirements for the people, they fast, they repent, haanda nga agtrabaho, haanda nga agdigos, yapay. Bawal tiyag sapatos ti leather. Nung kinalaman nun, I was researching that. Bakit leather bawal? Kasi iniuugnay nila ang leather sa kasalanan. Bakit? Daadan kini Eva dinagbasol da, pinatay da di karnero, leather di imbado da kanyada. So naitid di leather kanyada, gapo tama nagbasol da. Yun yung concept nun. So sa mindset ng Hudyo, bawal ang leather. So yan. So, bawal tag si dati pinapaitan. Leather yun eh. Marital relations. So, sexual relationship. Tabi mo na lahat yung mga yon. Now, ibinigay ng Panginoon yung Book of Leviticus as a manual. Kitno kitain tayo yung structure na daytoy ti pinaka-heart na, daytoy Book of Leviticus. Kasi nung kita nyo yung structure na, kaya asum kung nadadatay jay theology, X. So 1 to 7, it talks about the sanctuary. Dagiti datdaton. 8 to 10, dakdakamatan na, dagiti papadi, kanji trabaho da. 11 to 15, jay panagdalos, kinadalos, purity. And then 16, the center of the chapter, Day of Atonement. So, okay, mapansin nyo? Agdaton ka, dadagiti papadi, agdalos ka, sumango ka, tapno madalusan ka. Into no madalusan ka, adda epekto na. You become pure, you can continue in your work as a priest, and then you can celebrate the goodness of the Lord. So, makita yung process na. At dati effort, nga mapan, tapno maalam di atonement, kat di maalam di atonement, adda effect na dayta. Which is surutan namot lang jay pattern. Okay? So, assignment, read the book of Leviticus. Okay? So, next meeting, prepare for a quiz. Now, dahil high priest on the Day of Atonement, napaka-busy niya. Napakahirap, nanganganib na nga ang buhay niya. Napaka-busy niya. Kasi, ang dami niyang gagawin, mga rituals. One mistake can cause his death. One mistake can cause his death. Pag may hindi siya nasunod dito, ganun ka-stricto ang Diyos. Perfectionist. Ganun ka-stricto ang Diyos. Kung, bipolar ba? Kung gaano siya ka-gracious, ganun rin siya ka-stricto. So, paano ba? Paano mo i-analyze yan? Both of worlds. So, ayan. One mistake could be fatal. Makita yata Leviticus 16:2. So, 7-day preparation, paghahanda, 7 araw. Delikado yan. So, titingnan natin itong siyam na ito na process ng gagawin niya sa araw na yon. And I hope we appreciate what the Lord Jesus Christ did on that cross by analyzing through the concept of atonement. So preparation, sin offering, ang dami yung notes dito.
Mag-storytelling na lang tayo kasi ang grabe yung PowerPoint kung ilalagay ko lahat. We will use imageries. Buti na lang may nakita akong isang website. So you can go there, stretchtheology.com. So, ayan, this is not my original concept. Ayan, but yung meditation kasi, and this source, it aligns with the meditation na minemeditate ko before this Sunday. Okay? Ayan. Yung unang gagawin is preparation. Mababasa nyo yan sa Leviticus 16 verse 1 to 5. Maghahanda sila. Okay? Maghahanda sila. Yung high priest, siya yung pinaka-center sa araw na ito. Meditate on it na the high priest may symbolize the Lord Jesus Christ. So isipin mo na lang gaano kahirap yung trabaho ni Jesus Christ on that day. Okay? And then, maghahanda siya ng mga alay. Ang daming kakatayin sa araw na ito. Isang bull. So, isang malaking bull. Heifer. Nada. So, isagsagana da kanon dagitoy. Pure breed nga heifers nga sabsabali kanon dagitoy nga toro. Isagsagana da kanon ta anytime they will build the temple, the third temple. So, ayan. And then, isang bull, dalawang ram, yay bulog nga karnero, ken dalawa nga kalding. Think of this na it symbolized the Lord Jesus Christ also. Okay? Kaso si Jesus Christ, i-discuss natin mamaya. Hindi ko panguunahan. Ang text natin dito is Leviticus 16 verse 1 to 5. Okay, I think may oras tayo. So magbasa tayo para istorya tupo-tupo lang ni Pastor Brian kung na yun tukit din. Leviticus chapter 16 verses 1 to 5. Kung na dito ay, the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron who died when they approached the Lord. Grabe naman, lumapit sa Panginoon, namatay. Napansin nyo ba doon? Bakit sila namatay? Because may prescription ang Panginoon kung paano siya i-approach. Maliya po ida. Strange fire. O nada. So, isong aywa, kalpasan nga natay da, kuna niya po Diyos, the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron died when they approached the Lord. The Lord said to Moses, tell your brother Aaron not to come whenever he chooses into the most holy place behind the curtain in front of the atonement cover of the ark, or else he will die. Because I appear in the cloud over the atonement cover. Bagam gini Aaron, ang sigurado nga umaylat tano kay kayat na. Delikado yan, kung naniya po Diyos. So ganon ka-serious ang Panginoon regarding sin. Sin and the presence of God cannot coexist. Yun yung concept. Yun yung ikino-communicate niya rito. So yung sinasabi niya na bagaam ni Aaron nga umasidag nga kumpurme, anytime nga kay kaya na. Han nga tanga kayat ni Apo Dios. Amo ni Apo Dios nga they will die. Yet ni Apo Dios, He will give remedies or prescriptions on how to bypass that reality. Nga sin cannot exist in His presence. Mapansin niyo dyan, Garden of Eden? Why would God kick Adam and Eve? They will surely die. So, pag nagsimula yung sentensya, just go out. So, yung kicking out is a grace. It's a grace for them. So, ayan. This is how Aaron is to enter the sanctuary. May remedyo rin kung paano siya pumasok. With a young bull for a sin offering and ram for a burnt offering, he is to put on the sacred linen tunic with linen undergarments next to his body. He is to tie the linen sash around him and put on the linen turban. These are sacred garments, so he must bath himself with water before he puts them on. Take note, every time nga maawagan ti water, which is in the New Testament, water of the Word, you purify yourself. So, maalatay siguro dyan punto niya ako Diyos. It's not as simple
I want you to come to me, but may virus ako, sabi ng Panginoon. This virus is named holiness. It will kill you. It will kill you. So, ayan. So, gagamit ka ng face mask. Mga ganon. Suot ka ng PPE. Mga ganon. May sinasabi ang Panginoon because He wants you, but you may die. So, dahil gusto niyang lumapit ka, tinuturuan ka niya kung paano ka lumapit sa Kanya. Yun yung tinuturo ng Panginoon. From the Israelite community, He is to take 2 male goats for a sin offering and a ram for burnt offering. So, yun. So, yung picture natin doon, kaslamot, baboy ramo, bull dayay. And then, duwang kalding, kenduwa nga karnero. Okay, so yan yung preparation nila. Yan yung preparation. So, ang dami naman nilang kaarte-arte, no? Kanya tayo ko, may telat takapilyan. And we should appreciate that grace nga da kanya tayo. So, because we have a high priest. Oh, alam nyo, the people of Israel cannot enjoy the presence of God if the high priest will not fix these things. And this is for 1 year. So kung na-enjoy natin ang presence of God because we have a high priest who fixed those things. Inayos niya yung mga rituals na yon, kaya we can go whenever we want into the presence of God. Matay tayo ni Apo Diyos. Ma-appreciate tayo kumaye. Dahil titaramidan na. So, actually, jay pilyon na nga duwa nga karner, duwa nga alding, pili data. Agtos coin da. Basta agbugto da. Agpili tayo dito nga kalding, tapno walang bias. Okay? Tos coin siguro. Kasi yung isa, iaalay sa Panginoon, yung isa, iaalay kay Satanas. Paano yon? Pagkadalan tayo dayay. Dahil may sagamin, they will kill it, and then they will take the blood and for the purification of the temple. Yung isa, hindi nila papatayin. But ipapasa nila yung kasalanan na yon sa kanya, and then pabulusan da nga mapaan, ijay kabakbakiran di wilderness. Diya ka no wilderness timang patay kanyanan. Ti point dayjay, daytoy nga basol, hanga nagtaod dito, nagtaod kanyam Satanas. Kukwam laeng, wala da, sublime kanyam. Yun yung concept na sinasabi nito. Okay, tuloy tayo. No, nasapsapat tayo nga malpas. Anyway, storytelling. So yung sin offering of the high priest, so magsumo tayo. Ang gagawin natin dito, ang unang gagawin ng high priest, nakikita nyo yung blue dot doon? Doon sa labas, kakatayin niya yung bull. Yung bull kasi na yon, ang laki niyan. Partsyon na dayta, tadayta iti iyaton na nga umuna di sarili na, dabati basol nga naramidak, dapat mapakawanak. Iso nga kabutang metagbalin nga pastor. Nadagdagsen, iti pakaukuman. So, yung padi, ay yung high priest, yung family na, so yun, i-cover na amin dayjay. So, ayan, yung bull na offering. So, ayan, partsenda dayjay. And then, ayan, censored. Baka i-block ni Facebook. Kasi madugo yan. And then, ayan, kukuha siya ng dugo. Lalagay nila sa pagsusunugan. And then, ayan, kukuha ng dugo. Papasok siya ngayon doon sa holy place. Okay? Sa holy place, pagsindi siya ng insenso. Insenso. Panglamok. Incense na jay, powder. Dati biggang da, ikada jay powder di jay, umasok da jay. No, Catholic kayo, galing kayo sa Catholic background, yung iginaganon ng pare. Pero bakit anong gamit nun? Hindi ko alam sa Catholicism. Pero ang goal nito, tapno smoke machine. Yun yung goal nun, smoke machine. Tapno umasok ijay uneg iti holy place.
Ket di asok ag-blurred di itsura dayjay Ark of the Covenant. So the presence of God will not directly nga makita. He will not die. Because maging smoke screen. So ayan, yung mga ritual yon. Ritual lang sinasabi natin pero makabuluhan. Makabuluhan. Nagswerte tayo nga ron takwa. Sumrek tayo di jay presensya ni Hapon diskas latay sigsigurado. Ay, kaslatay sigsigurado. I enter to the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. Wala apay imsimrek ka di jay nga kung kunam ti asok. Pay ka ti barbecue di jay. Madimat, we just go in. Because we have a high priest who finished all those works. So, ayan. So, sumrek di jay, and then jay dara jay bull, ipunas-punas na di jay, jay elements di jay, to appease, di jay, dagi jay basol me, wages of sin is death, ket matayak ko mangam, apo, adda natay, para jay lugar ko, dahito jay dara na, bari-bari, kung kula na siguro di jay. Okay, yun yung concept nito. Okay, so ayan, papasok siya sa loob and ayan. Yung ni Jesus Christ as the high priest, walang bull para sa kanya. You can never see that he atoned for himself because he is sinless. Dayjay, kunana dijay book of Hebrews, he is superior than the high priest in the Old Testament. These priests under the order of Aaron, wala yan. Class A lang yan. Ito double, triple class A. Ito yung sinasabi niya. Kasi ito hindi niya kailangan ng alay para sa sarili niya. And that is the high priest. So, walang bull. So, wala kang makikita sa New Testament na symbolism niyan. Okay? So, yun yung kagandahan ng ating high priest. Ano pa? Now, ilang oras niya kaya ginawa yon? Nagparty ni Toro. Nandiyan mo, no, kinugtakugtaran pa yung Toro so na di jay. Naiwarsi-warsi kanya na di dara di jay. Taggulagol mo di jay. So, mapanidya unag, nunalpas sa amin jay ritual, agsubliman na ni Jeruar, taulitin na. But this time, yung isang, yung kambing. Ito naman, to purify yung mga material sa loob. Purify the place. Purify the holy place. Yung location. Yung mga kasalanan ng mga pare, mga ganyan, lahat na. Mga tao doon sa loob. So, ayan. Kanina yung bull, sarili niya lang at pamilya na. Ngayon, siguro lahat na may kinalaman doon sa loob. Okay, uulitin niya yon. At least mas maliit ito. mas maliit ito. So, ganun lang yung process. Uulitin niya yung process. So, ayan. Next. Lilinisin niya yung altar. Babasahin niyo na lang sa verse 16. And ayan, makikita niyo yung dots doon. Ayan, pupunta siya sa loob, yung blue dot doon sa taas. Pupunta siya doon sa altar. Ang tawag nito, isasanctify niya yung mga yon. Gamit yung blood, ito, lilinisin niya yung mga yan. Napansin niyo yung pade? Numalpas nga agatang ka, permi pa ng punas na yung baso na. It has connection with this. So, is-isan na dagita. It must be clean. So, yun. Pag hindi mo naiintindihan ng Old Testament, ang boring ng pare. Pero pag napag-aralan mo ang Old Testament at pupunta ka sa Catholic Church, everything that they do inside speaks. Hindi na-appreciate ng mga Pentecostal sa loob ng Catholic Church
Because sometimes we are only a fans of New Testament. We can never understand the New Testament if we don't understand the Old Testament. Kaya I don't care the religion. Pumupunta ako sa loob ng tawag nito, Quiapo Church. Last time doon sa baryo nila Mrs. Yung mga nasa bintana nila na nakadrawing. All those are imageries. And if you understand the imageries of the Old Testament, God speaks through you, through those. Pagpupunta ka ng Solano, yung mga nakatayo dito ng mga estatwa, na ang automatic na reaction natin ay gibain yan. But it speaks. Bakit si Peter may baston na ganon? Because these are our pastors. They are our apostles. Bakit yung baston na yon? They are our shepherds. They guide us. The teachings of the apostles. Like a sheep, iturong na tayo. Through them, the rod and the staff of God is entrusted to them. So, ayan. So, minsan, yung reverence nila sa mga priests doon sa Catholicism, napakatindi. Napakatindi. Because they meditate on the Old Testament. In the New Testament kasi, anong binigay sa atin? The apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers. Anong role ng mga to? To equip the saints for works of service. Pero in the concept na sinurot in their religion, in understanding the journey towards God, they adopted the Old Testament. Ang pattern na sinusundan nila, the priest, ang concept, he connects you to God. He connects you to God. Good. How can you be connected to God if you don't reveal the mediator? The mediator is your key. Napakalaki yung reverence sa kanila. Sa atin, ang tinuturo natin, it is the Lord Jesus Christ, the priest, the high priest. So, yon. So, ayan, I hope nakikita ninyo yung nangyari dito. Pindot yung edit. Anyway, ayun. Paano bumalik doon? Pambihira. Technological one. But anyway, kung mapapansin ninyo, yung bull kanina, yung high priest, yung nakakapasok lang sa Holy of Holies, to be cleansed. Now, yung sumunod na alay, yung goat, to cleanse yung nasa holy place lang or sa ground, yung mga pare. So, yan. And then, kung mapapansin ninyo, palabas yan. Mula sa holy place, ang nililinis sa loob, palabas, papunta sa pintuan. Okay? So, nililinis. So, ako nada, the verse nga ko nada yun, the first judgment is from the house of God. So, ang first cleaning should be in the house of God. Because tayo rin yung mauunang ma-judge. Yet, favorite verse natin yung judge not. So, ayan. Bakit nung nasa pintuan na, nalinis na laad sa loob, dyan papasok yung scapegoat na sinasabi nila. So, ayan. The scapegoat ritual. Kukunin, alain tatay di kalding, nga dyan da par, tata, mapanjay padi day tay, gaman na di kalding. Dagitoy, tibas basol me. Baga na amin nga basbasol tadi jay. Iibkas na amin. Transference of spirit. Ipinapasa niya lahat ng kasalanan sa kambing. At kapag naipasa na lahat, iyabog daday tangamapan, ijay wilderness. Kitag subli, di jay, yerwar da ito'y picture dito'y.
ni Satanas nga naggapuan, di basol nga mang contaminate. Kita ya picture nga dayay. Kukwam laeng. Kunada dita. Isublida kanya na. I hope I will start discussing yung image series dito. Ayun, bumalik yon. Ayan. Si Jesus Christ, sabi ko, wala yung bull sa kanya, pero yung goat, scapegoat na diniscuss na natin, para image rin ni Jesus Christ yon. Siya yung namatay para sa mga pare, para sa human high priest at mga pare. Siya yung namatay para sa mga fivefold ministers ninyo, para sa mga lahat ng nasa work of the Lord. So yan, nag-alay ng buhay that we may be cleansed. But actually, hindi lang sa mga ministers in the New Testament. Because all of us are ministers. Pansin nyo ni Peter, kanana, for you are a chosen nation, a royal priesthood. Bagaman takabay mo, padi ka. Now, no natay di karnero, kat naikat di basol tayo, ibig sabihin, we can do the works of ministry again for the next year. O tayong CWC, MCWC, magsisimula na naman tayo ng panibagong calendar. August na naman. Dahil may Kristo tayo, anong mangyayari sa atin? We can confidently serve the Lord. Dayaw ni Apo Diyos. Takanyada, they need to do it again and again. But sa atin, yung ginawa ni Jesus Christ is once and for all. Dayaw ni Apo Diyos. Now, di may isang akalding, isunamot lang, in panaw na, agtaka kayo iti Old Testament, taktakluban na lang di basol. Pero jay imagery nga kuna ni John, he look at the Lamb who takes away the sins of the world. The scapegoat. Haan na lang nga kinaluban jay basol iti uneg iti templo, uneg ti arubayan ni Apo Dios. No di ket inala na jay basol ket impanaw na. Impanaw na. So, yun yung imagery ng Old Testament na concept. So, yakamunoy jay dayjay ti reason nga mabasa tayo di scripture nga apay tanapan ni Jesus Christ di jay Hades. And that is always a puzzle. Bakit siya pupunta doon? That is always a puzzle sa akin. Pero nung pinag-aaralan ko dito, is he not acting as the scapegoat and returning the sin to them? Kukayulaang. Anyo ay ramraman da gito. Inalak ko kanyayo. So, I don't know if that is the meaning, but it makes sense sa akin. So, ayan. Now, dayjay, napan nang ibulos di kalding nga nang iabog ijay. Wilderness. Maybe the high priest. Hindi madali yan. If you work with sin, nagugas ka ti kaldero, maugingan ka. Iso nga dati, the seventh nga ritual is washing agbugoda. Agbugoda, ritual man ng dayay. So nga kung natin, apay naggap-gapuan na di tradisyon tayo nga baptism. Every time nga mangag tayo ti baptism, it simply means cleansing. 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 Sa kauray kat binigat, apo, mapanak ag trabaho, agdigo sa uray na bauti sa ranak, dalosanak manen. So, ayan. So, minsan namamaster natin yung ritual, but hindi natin nakukuha yung concept. The concept is cleansing. Daldalusan na tayo ni Apo Diyos. Katintuno na dalusanan, at daman ng trabaho na. Imagine nyo, busy ni Jesus Christ doing this work. So, ayan. So, hindi, may isa akong question noon na kanina ko lang pumasok sa isip ko kung yun ba ang ibig sabihin. Kasi nung nag-resurrect si Jesus Christ, di ba, pumunta siya doon sa Hades. And after 3 days, nag-resurrect siya. Tapos napunta si na Mary doon.
Tapos, sabi ni Jesus Christ, no limit tangere. Touch me not. Huwag mo akong hawakan. And I don't know if that is the meaning in the ritual pattern of the Old Testament. Kagagaling ko lang dito. Hindi pa ako nakapagayos. Wala pa yung ritual cleansing. I don't know if that is the meaning kasi hindi dinidiscuss ng mga theologians. And pag discussin nila yan, speculation rin lang kasi wala sa scripture, hindi binanggit. So we speculate. So magsosource lang tayo sa mga rabbinical schools. So most likely, yun yung pinakamalapit. Kasi kung pumunta siya doon kay Bezalel, ay Asalel ba? Bezalel, Asalel. Tapos bumalik siya, pagbalik niya, may ritual cleansing pa. Yun yung trabaho. Okay? Now, pagkatapos nun, may dalawa pang karnero. Nagbanugan. Manok to pa'y at dapat karnero. And they will butcher that again. They will butcher that again. Verse 24b. Wala na dito, 24. He shall bat himself with water in a holy place and put on his regular garments. Then he shall come out and sacrifice the burnt offering for himself and burnt offering for the people. Now, he does not need burnt offering for himself. It does not burn, kailangan yon. So, pero yung isa, yung burnt offering for the people. So, yon, isa na naman yon. Pero once and for all siya eh. Kasi yung pinatay doon sa cross, lahat na yon. All in one. Kaya kung may mga pastor na nagko-complain na Solomon pastor, our pastor, Jesus Christ, nung ginagawa niya ito, Solomon siya. Sinarili na amin. Kit no marigrigatan dagiti papada nga minister or whoever kanyata nga da iti ministry marigrigan ta pakiramdam mo ket Solomon makipagbakbaklay tay laeng kanyana. Kit maragragsakan isunan tahan nga agsolsolo isunan. Addakan. Bagaman takabay mo, addakan. Hallelujah. Pag mapapansin nyo nito, yung high priest and then yung alikaman di yung unag, dagayay ti ritual cleansing da. Ngam numapan kay ditoy 24, kanituloy tayo di jay, ang gana ti 25, kuna na toy. To make atonement for himself and for the people, he shall also burn the fat of the sin offering on the altar. Susunugin nila yon. So, ang mapansin nyo rito, ang focus ng cleansing ng Panginoon, hindi yung tabernacle. Ang focus ng cleansing ng Panginoon ay yung mga tao. Yung mga tao. So, ritual lang na yung magpa-process kasi ng cleansing, they need to be cleansed first. So, kaya nauuna yon. Pero ito yung goal ng Panginoon. Okay? And then pagkatapos nun, so yun yung last, ialay nila yung dalawang karnero. At siyempre, agdalusda. No bigat taon, nabanbanog kami. Nada. Hindi, they need to clean it up. Kaya yung concept natin na cleanliness is next to godliness, actually, it comes from the Jews. Cleanliness is similar or synonymous to holiness. So, ayan. Iso nga di kay salsalakan mo, pilitan na kaniya po Diyos nga agdigosan. Water baptism. Hugal yun tayo tagdigdigos, dahil bati kay papanan na nga ta. But they need to clean those things. Yung Leviticus 16, 26 to 28. Isinupda amin. Takayat niya po Diyos, Diyos ti ornos amin dayay. And then ready damanen iti sumaruno nga ikot iti pakasaritaan da. Panagserbida kini Apo Diyos. Now that is the Old Testament. Now kitaan tayo dagijay imagery na daytoy. Iji tabernacle, numakita yu jay puraw dijay, very holy, holy of holies. And then, ayan ti madandanon lang dagijay padi, holy na rin. Gray.
And then yung arubayan, medyo nakakapasok ang ilan doon, mas darker gray. And then yung camp, and then may impurities sa labas. So imagine how the Jews look at us. Pag nag-cleanse sila ng kasalanan nila, pinapadali na nila sa atin. Kasi tayo yung nasa labas eh. So, ayan. So, ganun ang, kaya ti Genta ay ti Hudyo, haan nga mabalin nga mapaniji balay ti Gentile. Matulawanak, unana. That is how they see Gentiles, synonymous to sin. So, ayan. Okay, ma-appreciate tayo man ni Jesus Christ. From the Holy of Holies, He went there. He cleansed from the inside of the tabernacle. Napansin niyo? Idi may isunakit, imbura-burang it na tilamlami sa anda. Because He needs to clean it up. Starts in the house of God. My house shall be called the house of prayer. He started there cleaning up. And then kung mapansin niyo, on the day nga i-execute da isuna, iji temple courts, pasubli-subli di jay, linatigo da di jay, manon nga si Tidara tinay warsi-warsi di jay, but actually what he is doing is he is cleansing those up. Hindi sila aware, but dagijay experts ti law, they see what is happening. And then, itinalpas na dayjay, nagbugo ti ima na ni Herodes, awan kinalaman ko ditan, kuna na, mas righteous pa yun, yung Gentile nga misuda. Bugwak ti imak, awan basbasol ko dita. Sinukimat ko, awan basol na, kuna na. Yeti papilit yun. Kit ni Jesus Christ, binagkat na di cross na, from inside, iniapan na di jay outside court, di jay bantay. Inruar na ti basol. That image ring aramiden na. Isong ano, inawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo, simrek iso na di jay pusom, He cleaned that up. And then from the inside, it goes outside. Nalinis mo ti puso. Puso tikit kitaan ti apo. Wala na. But the aim of God is clean from the inside to outside. Yun yung goal ng Panginoon. Kung kukunin natin ang mga imageries na ito. Inruar na di basol, inlansa na di jay ruar. So, ayan. And then, subli na dyan, lansa na jirwar, inyunag na di dyan, spiritual world di basol, nyapan na yung subli kan niyada. So, yan. From the, jika adayo, wala na di dyan. Jika adayo, ti east from the west. Ganun rin yung kasalanan na pinapatawad. As far as the east is from the west, so far has He removed the transgression from us. So, ninawat mo ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo, dinalusan na ka ni Apo Diyos. But somehow we are being contaminated in our day-to-day life, but He keeps on doing this so that we will always be clean. So, ayan. But take note, there is a part of us. Should we sin that grace may abound? Kunana ni Paul? By no means. No. Kunana ni Paul. So, ni Jesus Christ, from that tomb, He went back to heaven. Now, ito yung sinasabi ko na ito sana yung sermon natin. Kasi in the book of Hebrews, at dati tabernacle ka no di heaven. Kitnapan di jay. Actually, that is the beginning of His priesthood job. It is for your good that I live. Inala na jay dara na. Nala na jay dara na. Isuna jay daton. Isuna pa jay mangi daton. Nagsubli di jay langit. Kit kunana di jay book of Hebrews.
Mapanayar argyo tatta, these people are clean because I cleaned them with my own blood. Yapan na dijay, uneg, iti tabernacle dijay. And we will expound on that on next Sunday, bago yung anniversary natin. Kasi next Sunday, Pastora Deborah will be preaching. may pupuntahan kaming nakakapagod. Ayan. Okay. So, ayan. And then doon, sa temple, sa tabernacle na yon, ginagawa niya yung ritual na parang ginagawa ng high priest dito. So, kabkabil na dijay, dara na dijay, iso nga, we are clean. We are clean. He sent the Holy Spirit. Wala nang sagabal. He sent the Holy Spirit. Napansin niyo ba na in the New Testament, ang tawag ng mga apostle sa atin is saints? Sino nagkuna nga santo tayo? You know yourself. You know yourself nga kaantay nga santo. Taado pagkurkurangan tayo. Ngumidji sangwanan ni Apo Dios, why would this apostle say saints? Tapos saints, kung na greeting na Corinthians. At the same time, iyawat yung kini Satanas. Parang contradicting yung ginagawa ni Paul. Hindi. Because actually, tayo, we know that we are sinful. But before God, we are clean. Honorary clean. Kapansin niyo, Yekwa? Ni Madam Hiano, na-attain mo Madam Jay doctorate. Meron yung doctorate na honorary. Meron yung doctorate na inkarkaradap mo. That's why bagadang ag-doctorate ka, tagkutukot titumang ko. Rigat na Naitad kanya tayo jay honorary sainthood. Yet, though honorary saints tayo, iti inaldaw-aldaw, naka-enroll tayo di jay University ni Apo Dios, University of Experience, University of Padpadas, and actually we are mastering holiness. And tultulungan na tayo di Holy Spirit. Isu na di advisor tayo, i-coach na tayo, kas ti aramidem, kas jay ti aramidem. I-check na dagi jay panagbiag tayo, i-check na di papers tayo. Gusto ba, i-critic na tayo. But we call ourselves doctor, or we call ourselves saints. Pero so far, honorary. But, kahit honorary yan, doktor yan. Ganon. Pero dumteng to ti panawin no agsubli ni Kristo ket ag-graduate tayo. Hindi na lang honorary. Iyawat to niya po Diyos, you finish the race, well done my good and faithful servant. Iyalis na jay, tassel mo, iyawat na jay. You did it. Madaydayaw niya po Diyos. So, oray na dati pagkurkurangan tayo, agsablay-sablay tayo, bastang kayo may bibat kini Kristo. Because He do the work of the high priest there. Kat the Holy Spirit doing the work, hard work dito. Nung makita nyo lang itong Trinity, it's already time. I will close here. Kung makita nyo lang yung work ng Trinity para sa atin. Yung Father kasi black and white yan. What is black, black. What is white, white. Ni Jesus Christ, ni Father mo lang nang device yung remedy. And then si tutulnog mo ni Jesus Christ kay May, kay bayadan na. No inawat mo lang ni Kristo kas manubot kan mangisalakan mo. Oray black, agbalin nga white. Tasaanen nga nakasalalay di jay sarili tay nga aramid ti kinalintag tayo.
no diket jay naramid na. So into no next nga i-explain ko dito, I will be using the concept of an attorney. So the advocate for the believers. So yon. Ni Jesus Christ, ikalkalintagan na ka. Guilty nga talaga dayta. Ang kumay kalintagan, kuna ni Jesus Christ, ngum natayak para ti dayta. Nay buyat ni darak, dato yung ebidensya kuna na ni Jesus. Nabayadan dayta. So arakupom, yung mangiligtas kaniya tayo. Arakupom yung daton tayo. Oray bagsak ka kuma, matik yung sangwanan ni Apo Diyos. Saan nga 3? 1. Nutoy lobong pasangawa, 3. Ngum 1 yung sangwanan ni Apo Diyos. Why? Because perfect yung work ni Christ. Kat jay Holy Spirit mo, kunana ni Jesus Christ, kunana jay ni Holy Spirit, trabaho mi da, trabaho mi da ta, tatrabaho isuda ditoy. They are doing these things for us. Let us cooperate. They want us to become doctors of holiness. Saints. So, ni Apo Diyos, dahil iti pagmayatan na kinapo Diyos. As long ang kami bibat, sigurado dayta. Sigurado dayta. Amo nga taltal likodan, di mangirim-remedyo kanyam. Daydayaw ni Apo Diyos. So, ayan, saints tayo, and then, dito papasok yung sinabi niya, it is finished. And I will discuss next meeting, pag-aaralan natin next meeting. Bakit sinabi ni Jesus Christ, it is finished? Pero bakit sa Hebrews, parang yung pinag-aralan nating abalang-abala, yung high priest, bakit abalang-abala rin siya doon? Ano yung natapos, ano yung hindi? It is finished. Yung panangidaton na panang bayad na tibasol tayo. But yun pa lang yung umpisa ng trabaho na gagawin natin. Send the fivefold ministry to equip us, the saints, kasi ang goal nila that we will do the works of ministry. Mataydayaw ni Apo Diyos. Kaya yung nabanggit tayo tatay, dito yung imagery, gapu, tanatay, di karnero, nay kabil di dara na di jay, nadalusan, di jay, arubayan ti tabernacle, nadalusan, ti basbasol na gito'y papadi, they can work in their ministry again because they are worthy again, they are clean again. Madaydayaw ni Apo Diyos. So dahito it is finished. So mapantay ti Holy Communion. Kaya tinto nag-partake tayo, si papanunot tayo. Ang dami nating struggles. Ang dami nating pagkukulang. Pero sinabi ng Panginoon, it is finished. Tinatrabaho ng Panginoon doon para maayos tayo. At tinatrabaho tayo ng Holy Spirit dito para ma-finalize yung gusto ng Panginoon. It is finished. So nadda dito'y iti saan pa'y ngay mawat iti Apo. Awan pa'y tiatang mo. Tiatang mo pa'y lang manok, baboy. Nga pa'y titado mga atang. Jay atang ngaintid ni Jesus Christ, jay bagina nga mismo. It is once and for all, it is available for you. You simply say to the Lord, Lord, gusto ko rin ang malinis. Gusto ko rin ang kagaya ng mga Israel, makalapit sa presensya mo. Gusto ko rin na lumapit sa iyo na walang sagabal. Gusto kita, Lord. Gusto ko ng alay. I-accept kita, Lord. Sabihin mo, i-accept kita, Lord. Be my atonement sacrifice. Take my sins and give me your righteousness. Madaydayaw ni Apo Diyos. If you hear these words, kunana ni Paul,
Today is the day of salvation. Madaydayaw ni Apo Dios. Iyawat ko kini Pastor Benny para iyay Holy Communion tayo. Hallelujah. Hallelujah. Kiyaman tayo iti mensahe. Iti Old Testament. Nagi daton da ti animal. Kitkitaan da iti masangwanan. Dayay panakay lansa ni Apo Isus. Iti cross. No maminano da nga agidaton, iti required nga animal, nga idaton da, tunggal adda maramidan da, nga basol wenno kamali. Nga midinaylansan ni Apo Isus di cross, santayon nga agidaton. Taindaton tayon, tibiyag tayo. Kasdaton na si bibiyag. Ngam no makaramid tayo, tanyaman nga pagkurangan, masapul tayo nga ikumpisar. Iso nga tunggal kanito, nga makaramid tayo, itanyaman, nga salungasing iti Apo, ibaga tayo nga saggaysa. Nga mahan tayo maten nga orayan, nga umay tayo diti simbahan. No sa dinno dahi nakaaramidam, ket ijay ti pakabigbigam, ijay kamutten nga agkumpisar. Dawatem maten ti pamakawan ti Apo. Tangamin, tao tayo pay laeng. Datalo nga stages of salvation. Iti first, positional salvation. Idinawat tayo ni Christ as our Lord and Savior, natagikwa tayo. Iti panakaisalakan. Talo nga paset. Iti tao, spirit, soul, and body. Kat ninawat tayo ni Apo Isus, ti spirito nagtaeng kada tayo, ijay spirito. Kat ijay spirito na isalakanan. Ngam daytoy nga kararwa, at datayo pa lang ijay experimental salvation. No experimental salvation ko na tayo, isong agkurang tayo pa lang at pagkurangan tayo, isong masapul nga ikumpisar tayo, tangamin, masapul tayo ti masanctify. Kat dahi nga pan nakasanctify tayo, gradual sanctification. Kat agtultuloy tayo, kat intonumayan ti Apo or no alaanan ti Apo ti biyag tayo, that will be our final salvation. Kaya't nangasawan uray dayto nga bagi, ket may salakan. Iso nga, kakabsat, sakbay nga agkomunyon tayo, no dadagiti na aramidan tayo, may lasin tayo nga nagkurkurangan tayo, ikonfisar tayo. Confession ket nga sawan, ibagam nga saggaysa. Iso nga, correct da concept ti padi nga nagkumpisar ka ki ibagam. Ti pakaydumaan na lang, sino ti pagkumpisaran? Tao wenno ni Apo Diyos.
If we confess our sin, He is faithful. Jesus Christ is the antecedent of that personal pronoun He. Iso nga isuna ti pa'y kumpisaran tayo kat just kuna na nalintag ken mapagtalkan nga mamakawan. Ngarod may kantay ti gundaway. Bago kayo nga pumidot, igay, may isa nga tinapay ken may isa nga kopa, may kantay ti gundaway tapnon ti kasta. Ma-realize tayo kumadagiti nagkurkurangan tayo. Ngarod, agkararag tayo, pagsagsaganaan unom umaymat dagiti agserbe. Ngagiwaras iti tinapay kan ti kopa, mangala kayo ti maysa, mangala kayo mat iti kopa nga maysa, anyo pa'y kankanan kan sanyo pa'y ninuman, tabasa akto pa'y ti sao ti apo kat mang tidak to ti instruction, iti panagigidtan tayo, agkararag tayo. Man nakabalin nga Diyos, dagiti saom nabiyag, napigsa, ket danonan nagin gana di pagsusupan ti tulang ken patagin gana di pagsisinaan ti kararuwa ken espiritu ket nalaing nga agilasin iti panpanunuten ti puso. Ngarod apo, awan ti may lemeng mi, awan ti may linged mikin ka, anyaman dagiti naramidan mi, nga nagkurkurangan mi sao, wenno aramid, pakawanan na kami, ketugasan na kami, iti napateg, nga dara ni Apo mi nga Jesu-Kristo. Apo Diyos, bendisyonam, iti biyag nga na espirituan ti tunggal maysa, di bilafem ti pannakasanktifikar, pannakapagsanto kadagiti bibiyag mi, ket Apo, kunati saom, Apo nga babaen kadagiti sugsugat mo, dagiti saksakit mi naagasandan. So I claim in the name of Jesus, ti siya sino man, gaddan sagsagabaan nga sakit, agyaman kami ti healing power mo. Ket sikaw Apo ti mangagas ti tunggal maysa. Alawan ikumit ko dayto nga tinapay, ikumit ko met dayto nga kopa, bendisyonam ti tunggal maysa nga agpartisipar, itinagan na po may Jesus, dawaten mi amin digitoy. Amen. Kas dagiti musician tayo kat mangipapay dati music, may warwaras iti tinapay ken ti kopa, anyo pa'y kankanan ken sanyo pa'y ninuman, tabasa akto pa'y ti sao ti Apo. No makaala kayo, si kakararag kayo, pagururayan kayo kadagiti dadduma. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven. Because you were forsaken, I'm accepted. You are condemned.
ni Apo Isus, hindi matla arabi anayawat ng ala iti tinapay. Katidian nakapagyamanan, pinisinagat kinunana, alaan nyo, kanan nyo. Dahil dito maging kamapisi ka po kada kayo, ramitin nyo dahil ito pang laglagin kanya. Kanan tayo iti tinapay. Kat kastama tinala natin ko pa, iti kalpasanti pa ng rabiya kinunana. Dahil ito'y ako pa, iso ti baro atulag iti darak. Aramitan nyo dahil ito'y masansan na uminom kayo, amay paya pang laglagin kanya. Inuman tayo ito. Kano masansan, kanon nyo, dahil ito'y atinapay. Kano uminom kayo, iti po pa, iwaragawag iyo, ti papatay ti Apo, agad ka, ti ay. Ang kararag tayo, man nakabalin nga Diyos. Magyaman kami, ti pan nakabalin. Iti sakripisyong, iti cross. Nganuman pa'y namin managbasong kami kat na sentensya kami nga mapanigempir. Nga mapo inawat da ka na may salakan kan manubot mi. Katintad mo mat ka na kami ti guarantee and assurance of salvation. Nagyaman kami nga ron na ako daytang ayat kan parabo. Bendisyon ang tunggal maysa. Si katiyang pagpatuloy na magyanda ka na kami. Itinagan na po ni Jesus. Dawat na ito. Amen. Yawan mo man lang di mangitandala at matras na may tultuloy di sermon. Thank you, Pastor. So it's time for us to give our tithes and offerings. Agsipod ta umadani iti church anniversary tayo manen tatanga August ket napagtutungtungan nga we give our offering to the Lord ta makipagpartake tayo amin. So tapnon ti kasta ket amin tayo dagi jay maurno nga itit tayo nga offering for the Lord ket usaren tayong tumutlaeng into no madanon di jay church anniversary tayo. So for our special offering, we put it on the left side and our tithes and offerings ito'y right side tayo. So dawatik nga mangipaay dati worship team tayo iti offertory song. And then after that, alawatin to ni before we give our offering, may I call Brother Ferds to pray for our offering. Agduwag tayo at akararag tayo. Hallelujah. Hallelujah. Amamingan na lang itan ka sa digbigan mi, o Apo Diyos, na sika iti pagkapkapuan. Iti aming nga parabor, iti panagbiyak mi, nga pinansyalan, o Apo Diyos. Agyaman kami iti kinaimbag mo. Kita po iti dito agundaway, kas Apo wigi. Kadag iti plinano, iti puspusok, kas Apo. Agbalin, kapamadayaw mikingga. Agbalin, kapanagin dayaw mi. Hallelujah. Kita Lord, iti puso, iti tumutambay sa kanang iti panangitid nga naayat o Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kita po Diyos anya man o Apo na mauon iti dito agundaway dawatan mi. Bendisyon na mo Apo Diyos para iti pakailawan iti Kini kastamo ito Apo dawatan mi.
si katag patuloy o apo kamang bendisyon kadagiti o apo pagkapuan kadagiti na pinansyalan o apo Dios nga panagbiag mi bendisyon nam ti arami dagiti imami o apo haleluya dagiti pagbirukan iti tumunggal maysa dagiti tarataraken kas kadagiti mulmo agyaman kami o apo kadagiti kapinaman babae Kristo mo amen. Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. When the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Lawatan ka pamangker I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love Magkararan tayo. Nakabalin ka Diyos. Madaydayaw ka tagnanayon. Uray pa'y di pa nakalipas. Ito'y nga serbisyo. Itong tuloy na kalata nga daydayawan. Kadagiti daldalan mi, kadagiti pagtangan mi, kadagiti turungan mi, kananyaman nga ramidan mi. Idaydayaw da kalata, di kaungan ti spirito mi. Apo agyaman kami, iti panakalpas, da ito'y apo nga serbisyo mi. Katapo, bendisyon ang titunggal pamilya. May representaran tunggal maysa. Bendisyon ang dagiti bisitas mi no dada. Dagiti bisitas mi from other places and other churches. Sikamat timang bendisyon kadakwada apo. Kasagsisina kami nga rodita. Idaton mi kinkada iti manan nga makalawas. Sikate magyarda kada kami kadagiti turungan mi. Dagiti aramidan mi. Agin ka nang agsubli kami tumanan. Iti sumarunong ka nagdaydayaw tapnon. May daka itantanog kan panagagyamyaman kami. Kadagiti tulong mo. Katitayatan nga kakabsat. Ti parabor na po tayo ng Jesucristo. Kantayat ti Diyos sama. Kanti Santo nga Espiritu.